Umuulan ng malakas, kumulog at kumidlat. Naglalakad sa ulan si Zuning Xiang. Nadulas siya at bumagsak sa putikan. Tumayo ulit si Zuning Xiang, basang-basa sa ulan. Hinailan niya ang dalawang tukod na kawayan. Sa tukod na yon, nakahiga sina Zuo Fan at Xi Tianyang. Si Zuning Xiang ang pinakamahina sa simula pa lang. Gusto ko pa nga siyang iwan at hayaang mamatay. Si Zuo Fan ay mas walang hiya pa. Sinabi niyang hindi niya iiwan o tatalikuran si Ninger. Pero sa halip, sinubukan niyang gamitin ang maliit na babae bilang cane, habang pinapalabas na makatarungan pa siya. At ngayon, pareho kaming malubhang sugatan. Natatakot ako na kailangan kong manatili sa higaan ng ilang buwan para makabawi. Kahit na inakala namin na pabigat lang siya, hindi niya kami iniwan para mamatay. Malaki na ang utang ko sa batang babae na to ngayon. Paano ko kaya siya mababayaran sa buhay na to? Sa di kalayuan, may nakita si Zuning Xiang. Biglang tumakbo ang isang maliit na puting daga papunta sa kanya. Ikaw pala, tumalon-talon ang daga sa paanan ni Zuning Xiang. Gusto mo ba kaming pasunurin sayo? Sinundan ng daga ang kuweba. Isang kuweba. Sa wakas, makakasilong na tayo sa ulan na to. Pumasok sila sa kuweba. Nasa loob na sina Zuo Fan, Xi Tianyang, at Zuning Xiang kasama ang daga. Nanlaki ang mata ni Zuo Fan. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating umalis agad. Anong ibig mong sabihin? Tumingin doon. Geograss yan. Ang geograss ay makakatulong para maibsan ang pagod. At maganda yun, kaya ano ang masama doon? Totoo yun, pero hindi para sa mga tao, para lang sa mga spirit beast. Kahit na may nakakapagpakalmang epekto ang damo, aakitin din ito ang mga spirit beast dito. Kaya ang ibig mong sabihin, isa tong patibong. Tama. At malamang, ang patibong na to ay inilatag ng iba't ibang mandaragit na spirit beast. Naaakit ang marmot na yan, at dinala tayo dito kasama niya. Lintik ka, kaya mong maghukay at tumakas mag-isa. Pero paano kami dapat makatakas? Takot na takot ang daga at tinakpan ang ulo. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa natin kundi tumakas? Tahimik si Zuo Fan. Anong oras na ba ngayon? Hindi ako sigurado. Dapat isang araw na ang nakalipas. Lintik. Tapos na ang bisa ng tableta. Natatakot ako na napansin na ng mga halimaw na yun na pumasok tayo dito. Malaki ang posibilidad na papunta na sila dito ng grupo-grupo habang nag-uusap tayo. Ano, sinabi mong, ng grupo? Ang mga malalakas na spirit beast ay hindi nag-aabala sa paggamit ng mga madayang taktika. Mga mababang antas lang ng spirit beast ang maglalagay ng mga patibong. At karamihan sa kanila ay kumikilos ng grupo-grupo. Uungol. Isang malaking puting lobo na may pulang mata ang umungal. Nasa likod nito, 12-dosenang pulang mata ang nakatingin mula sa dilim. Nagmamadaling tumakbo ang kawan ng mga lobo papunta sa kuweba. Umuulan ng malakas. Uungol. Umuungal ang kawan ng mga puting lobo sa ulan. Lintik. Bloodthirsty wolves. Kahit na second-level spirit beast lang sila, dumarating sila ng kawan. Ang Wolf King ay isang third-level spirit beast. Kahit ang fourth-level spirit beast ay hindi nangangahas na guluhin sila. Kahit na nanalangin pa ako sa Diyos, mamamatay pa rin pala ako sa lugar na ganito. Naiinggit ako kung gaano kakatalentado. Xi Tianyang, ilabas mo ang espada mo, at ibigay mo kay Ning-er. Ning-er. Kahit na ang Yaoxing sword ko ay isang 4th grade na kayamanan, si Ning-er ay kakaunti lang ang chi. Hindi niya sila matatalo kahit 4 na beses pa ang lakas niya. Hindi siya katulad mo, na may kapangyarihan ng 6th layer chi warrior pero kayang makipagsabayan sa isang Chanchuan master. Halimaw ka, kunin mo ang espada, Ning-er. Hindi mo kailangang lumaban ng husto. Hanggat makakatakas ka, Ning-er, kunin mo itong bote ng hidden dan. Pagkatapos mong makatakas, inumin mo ang dan at umalis ka sa bundok ng mga halimaw. Pero huwag kang uuwi, dumiretso ka sa bayan. Totoo, pareho tayong may malaking utang sa kanya. Hindi siya kailangang mamatay, at hindi natin siya dapat hilahin pababa. Tahimik, sa ganitong paraan, bayad na ang utang na loob natin. Ngayon, kahit mamatay ka, hindi mo na kailangang mag-alala. Wala akong pakialam kung mamatay ako ngayon, naiinis lang ako. Ayoko lang na may gawin pa ang batang babae na yun para sa akin. Ganun lang yun.
walang awa pa rin. Uungol. Umatungal ang malaking puting lobo. Zuofan, ngayon ko lang napagtanto na pareho tayong mga gago. Gago, dagdag na laban ni Ning-er. Tumayo si Ning-er sa bungangan ng kuweba. Hawak niya ang Yaoxing sword na nagliliwanag sa ulan. Ning-er, anong ginagawa mo? Sigaw ni Zuofan. Hanggat nahaharangan ko ang daan nila, hindi sila makakapasok. Sumugod ang isang bloodthirsty wolf. Gago, pain lang sila. Walang pakialam ang Wolf King sa sitwasyon nila. Pero hihilahin kanila sa kamatayan kasama nila. Winasiwas ni Ning-er ang Yaoxing sword. Tumama ang liwanag sa lobo. Bumagsak ito, duguan ang dibdib. Pero 3 pang lobo ang tumalon mula sa dilim. Samalag si Ning-er. Kinalmat ang balikat niya. Damyugo, pero hindi siya umatras. Ang Wolf King ay isang halimaw na walang pakialam sa buhay ng mga nasasakupan niya. Pero kayong dalawa ay nandyan nung nagkakaproblema ako. Kayo ang dalawa kong pinakamatalik na kaibigan. Hindi ko hahayaan na mamatay kayong dalawa. Sigaw ni Ning-er habang sinasalag ang mga atake. Tinamaan niya ang isa pang lobo sa leeg. Bumagsak ito sa putikan, patay. Hinihingal na si Ning-er, duguan ang damit. Pero nakatayo pa rin siya sa harap ng kuweba para protektahan sina Zuofan at Exi Tianyang. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.